بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dito na po tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa ikaapat na asal na saligan sa Islam. Okay, ito yung, ang tinatalakay natin dito yung sit al-usul. Yan. Okay? Ang anim na saligan sa Islam. Ang ikaapat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ang bayan al-ilmi wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha وبيان من تشبه بهم وليس منهم. اوكي، وقد بين الله هذا الاصل في اول سوره البقره. اوكي, itong apat na saligan sa Islam, ito yung pagpapaliwanag hinggil sa kaalaman, al-ilm at ulama. Ang kaalaman na tinutukoy dito ay ito yung ilm syar'i, Islamikong kaalaman. Okay? At napakaraming hadith at aya na tumutukoy sa kahalagahan ng kaalaman sa Islam, Islamikong kaalaman, at ito yung kaalaman na dapat nating pahalagahan at huwag nating pabayaan. Okay? At ito yung pinakamahalagang ilm sa lahat ng ulum dito sa mundong ibabaw na ito. Okay? Ang mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang binanggit sa hadith. Sinabi niya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sino man sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na naisin niya sa kanya yung kabutihan, khaira yufaqihu fid din, ay ipapaunawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam. Alam natin na yung ilm na to ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ilm, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito makukuha ng sino man maliban sa kung nanaisin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kaalaman. At hindi lahat sa atin ay binigyan ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. At itong kaalaman na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ito ay kakarampot lamang. At ito ay sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran. وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. At walang ipinagkaloob sa inyong kaalaman maliban na kakaunti at kakarampot lamang. So yung kaalaman natin na feeling natin minsan na malawak na, pero ito ay kakaunti lamang na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalawak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Kahf, لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Okay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung yung karagatan sabi niya, ay yung karagatan, yung dagat, ay yung tubig ng dagat na sabi ng Allah, ay gagawing tinta para isulat yung kaalaman na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mauubos ito, pero yung kaalaman ng Allah ay hindi mauubos. Okay? So napakalawak ng kaalaman na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anuman nangyayari sa atin, nangyayari sa araw-araw na pamumuhay natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang mas nakakaalam, mas nakakabuti sa iyo. Okay? Gayon din, ang mga propeta, okay, ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila nag-iwan ng waratha. Alam niyo yung waratha ng pamana. Okay?
sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilm. Walang iniwang ang mga propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga anbiya ng Allah, hindi sila nag-iwan ng anumang pamana na wala sa dinar. Alam niyo yung dinar? Uri ng pera. Dirham, ganun din. Hindi sila nag-iwan ng ganito. Ano ang iniwan nila? Innama warrathu al-ilm. Ano ang iniwan nila na pamana? Ang kaalaman. Hindi sila nag-iwan sa atin ng mga anbiya nito. Al-ulama'u, sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Yung mga ulama natin, yung mga scholar natin sa Islam, al-ulama'u warathatul anbiya. Sila yung tagapagmana kung ano yung iniwan ng mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So napakahalaga ng kaalaman na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At insyaAllah ta'ala mamaya babanggitin natin yung ilan sa mga ahammiya, yung mga kainaman ng kaalaman sa Islam. At ano ba yung magiging bunga nito kung ang isang tao ay pinag-aaralan niya yung kaalaman sa Islam. Okay? Kabilang doon sa sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Sinabi ng Allah, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, magkapareha ba yung mayroong kaalaman at yung walang kaalaman sa Islam? Oo, hindi. Hindi, di ba? Kailanman hindi magkakapantay yung mayroong kaalaman sa Islam at walang kaalaman sa Islam. Di ba? Halimbawa, yung isang tao marunong magbasa ng Quran at doon sa hindi marunong magbasa ng Quran. Tayo nga halimbawa, kahit hindi pa tayo masyadong maalam sa Islam, pero kapag nagbasa yung isang tao, alam natin minsan na ito, sabihin natin, ito ay nakapag-aral. Di ba? Ibig sabihin nun, kahit hindi natin alam ng maayos yung tajweed, pero nakikita natin at nararamdaman natin na yung taong iyon ay maalam sa Islam. Bay naman, samantala, yung isang tao, kahit hindi ka marunong talaga, pero ma-observe mo na yung tao na yun ay hindi talaga maalam sa Islam. Okay? At yung mayroong kaalaman sa Islam, kapag siya ay nagbibitaw ng mga salita, lalong-lalo na pagbibigay ng hatol sa Islam, meron siya mga binibitaw, mga supporting dalil sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya kinukuha kung kahit saan-saan lang ng kwento. Kasi merong mga dua at sa panahon natin ngayon, mga nag-aanyaya sa Islam, mga qissaysin sila. Ano yung mga qissaysin? Yung da'wa nila, nakafocus doon sa kwento. Anong dahilan? Para mas makuha nila yung loob ng mga tao. Sabi nila, mayroong kwento ganito, sabi nila, at true to life story daw, yung pala, kadhab. Hindi naman totoo, mga qissis. Ang mga ulama natin, tayo ay binigyan nila ng babala mula sa mga taong ito. So yun. So, hindi magkapareho yung mayroong kaalaman sa Islam at yung mayroong walang kaalaman sa Islam. Kahit tayo sikapin natin na mapabilang tayo sa mga taong mayroong kaalaman at nagsasiliksik na pagsumikapan na pag-aralan ng Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin yung pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, hindi ito madali. Hindi ito madali. At ang pagsasaliksik ng kaalaman sa Islam, hindi ito yung one time lang. Yung sabi, full blast agad, sa uluhin mo lahat, ipasok mo sa utak mo. Hindi ito. Para kang nagsalin ng tubig sa balde sa galon. Iilan lang yung mabubuhos. Iilan lang yung malalagay doon sa bottle. Ganon. Pero kung dahan-dahan mo, ilalagay yung tubig na iyon doon sa bottle na yun, insyaAllah ta'ala kukunti lang yung matatapon doon. So ganon din sa paghahanap ng kaalaman sa Islam. Kailangan bit-tadarruj, step by step. Ganon sa pagsasaliksik ng kaalaman. At dito sa pagsasaliksik ng kaalaman, mahirap. Unang-una, syempre, lalo na kung tayo ay balik Islam,
bago sa atin yung mga kaalaman dito sa Islam, maaring mamangha tayo minsan, ang hirap naman nito, paano itong unawain? Lalo na sa akida, bakit may mga ganito pang mga uri-uri na ito? Ang hirap naman intindihin. So ganun talaga sa umpisa. Bakit ang Arabic, ang hirap nang intindihin ng Arabic yung Quran? So ganun sa umpisa, mahirap siyang unawain. Pero sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah magiging madali sa iyong pag-aaral sa Islam. Kung sincere ka, inshallah ta'ala magiging madali sa iyo sa Islam. Kung sincere ka, tawag dito, ikhlas ka sa paghahanap ng kaalaman sa Islam, inshallah magiging madali sa iyo. At tandaan natin, sa pagsasaliksik ng kaalaman, lagi natin isipin yung gantimpala ng Allah at hindi natin ginagawa ito para sa ibang mga bagay. Kasi pag ginawa mo yun, kabilang ka sa mga unang-unang tatanungin at ipapasok doon sa impero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tatanungin ka, bakit ka naghahanap ng kaalaman? Para sabi mo, matanggal yung jahal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhab. Sabi ng Allah, sinungaling ka, sabi niya. Naghanap ka ng kaalaman para sabihin na ikaw ay alim. Ikaw ay maalam sa Islam. Para sabihin na, Masya Allah, magaling to. At iba pang mga bagay. Kaya tayo, lagi natin sikapin na naghahanap tayo ng kaalaman hindi para sa pangmakamundong bagay. Kung may pangmakamundo man, pero yun ay secondary na. Okay? Pero ang main goal natin kung bakit tayo naghahanap ng kaalaman, para tanggalin yung kamangmangan sa ating mga sarili at syempre may pamahagi din sa ating mga kamag-anak at ating mga pamayanan. Okay? Ganyan din mga kapatid sa Islam. Ito ay paalala, okay, lalo na sa iba sa atin. Huwag nating iiwan ng tuluyan yung paghahanap ng kaalaman sa Islam. Kasi iba sa atin, LIN-SF, Masya Allah na umabot ng masteral degree, doctorate degree. Pero sa anong field? Sa anong kaalaman? Sa ibang larangan ng kaalaman. Okay lang kung nagbibigay ng benepisyo yung kaalaman mo na yun sa mga Muslim. Halimbawa, kung naging doktor ka, nagbibigay ka ng free na check-up, tumutulong ka sa mga manghirap. Alhamdulillah, kung nagbigay sa iyo yun ng paraan para makatulong ka sa mga Muslimun. Pero ang problema, nagkaroon ka ganun ng degree, umabot ka sa mga ganun mataas na ng kaantad sa kaalaman pero hindi nagbigay sa iyo ng kabutihan, yun ang magiging problema. Okay? Kasi iba sa atin, subhanallah, talagang nagbabayad sa atin ng limpak-limpak na salapi, di ba? Para lang sa ganitong degree. Although hindi natin dinidiscourage, pero huwag natin iiwan yung ilmi syar'i na to. Di ba? Paano ka lilipat sa isa? Marami. Subhanallah, ito yung nakikita natin minsan. Minsan sa atin, Masya Allah, lawyer na, doctorate, pero no one can read Quran. Masya Allah, degree holder ka, pero kahit pagbasa ng Quran, hindi ka marunong. Kahit yung Surat Al-Fatiha, hindi mo kayang i-perfect, ayusin yung pagbasa. Di ba?